Thank you, ma'am. Paps, nababa natin si ma'am. So grabe ito mga paps. Bigat. Kasi may panghalso tayo. So all goods naman lahat. Good morning mga paps. 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 Another day, another biyahe serin naman. Good morning mga paps. Another day, another biyahe serie na naman. Today is Thursday mga paps, July 24. So time check, 10:25 in the morning. Napasarap yung tulog na naman natin mga paps. Naisipan na naman natin ulit bumahay mga paps kahit maulan. Tingnan natin kung magkano yung kikitain natin ngayong araw. Kahapon, naisalba yung araw natin dahil kay Lala Move. Pero puro credit wallet kasi siya mga paps. So ngayon, nasa wallet ko lang yung mga kinita ko kahapon kay Lala Move. So ang aking plano ngayong araw is sumundot ng book kay Lala Move para lang mailabas ko yung ating mga kinita doon. Sana maging maganda rin yung booking natin kay InDrive para mas malaki yung kitain natin ngayong araw. So hindi naman din tayo ganun magpapagabi, parang katulad lang rin kahapon. So let's see mga paps kung magkano yung kikitain natin ngayong araw. So time check mga paps, 10:37, nakuha tayo ng ating first booking. So gurami lang siya mga paps, 70 pesos. Actually dito lang siya sa barangay namin. Siguro wala lang tumasakyan ng tricycle. Thank you ma'am. So yun mga paps, nababa natin si ma'am. Mali pa yung kanyang ang kanyang drop off block, pero same barangay lang naman namin. Dito lang sa Quezon City Hall. So volunteer pala si ma'am. So di na tayo nagpadagdag mga paps. Dahil saludo ako sa mga volunteer natin, lalo na sa panahon ngayon na nagbibigay ng oras para lang po matulungan yung mga kababayan natin na nasa lanta ng bagyo. So salamat po ulit. So yun mga paps, wala pang 5 minutes. Kaya nasabi ko kanina, kukuha tayo ng booking ng Lala Move para lang mailabas natin yung pera natin dito mga paps. So meron tayong nakuha from E. Rodriguez papuntang Imus, Cavite. So medyo egol yung fare, 500 plus lang. Kaya sasabayan natin to ng booking para lang pumaldo-paldo naman tayo mga paps. So yun lang mga paps, update ko lang kayo mamaya. Buti mga dry lang. Layo pa naman ito, Cavite pa. So yun mga paps, medyo madami. Nakahiwalay na sir. Yan, kasama yan. Okay na, yan lang? Okay na sir. Sige boss, salamat. Bro, thank you. So yun mga paps, nakuha na natin yung ating first booking kay Lala Move. So medyo marami siya. Okay, pero ang kagandahan naman doon, puro lang siya, puro dry lang. Sabihin, walang karne, walang raw. Kasi pag may raw mga paps, ayoko siya gawa ng maamoy sa sasakyan. At the same time, nagkakatas siya. Kaya ang hirap din nung magsakay ng ganun. Kaya pag naglalalamove talaga ako, actually ngayon lang ako ulit naglalamove mga paps. Kasi medyo napagkumpara ko siya, mas nakakapagod. Yung lalamove kasi bumababa ka pa, sasakay, or kaya magbubuhat ka. Unlike kapag ride hailing siya or other DNC, na passenger lang ang sinasakay mo, hindi mahirap kasi sasakay lang, tapos bababa. Minsan tulong lang, bihira naman yun. So, mas hindi ako pagod. Pero when it comes sa income, kaya rin kumita ng Lala Move. Basta may tamang diskarte lang. So yun mga paps, medyo maganda yung magiging biyahe natin sa tingin ko, pero sana may pabalik tayo. So nakakuha tayo ng book from Tomas Morato, going to Naik naman siya. Along the way dito sa ating first booking sa Lala Move. So I want to be honest mga paps, Lala Move din siya, pero kasi ang nangyari, hindi aware si passenger na meron na pong Lala Ride. So in-explain ko na lang maigi sa kanila na ma'am, meron na po tayong Lala Ride sa Lala Move din. Kaso po, magkaiba po ng fare yan. Kasi ang fare lang na lumabas sa kanila, which is delivery kasi nila binook, 700 plus lang. Ngayon, pinakita ko sa kanila yung rate ng Lala Ride, which is nasa 1,000 plus yung kanyang rate. So pumayag naman sila ma'am, mabait naman sila ma'am. Pero syempre for safety purposes, once again mga paps, pag may mga ganitong booking, make sure na maging safe ka. Kaya tinanong po natin kung ilan sila. So dalawa lang po sila mga paps. Feeling ko mag-asawa lang sila, babae naman po. Tsaka hindi ko alam kung anak niya o hindi ko natanong, basta isa daw lalaki, tapos siya. Tapos yung pagpipick up pa naman natin is condo. So siguro naman safe
naman pong passenger to sila ma'am. So let's see mga paps. At isa pa pala ang naging problem natin dito, since meron tayong parcel na dala, try kong makiusap na baka pwedeng idaan muna yung parcel para lang magtuloy-tuloy tayo dun sa drop off nila. Pero kung di pumayag, unahin ko na lang sila, wala namang problem dun. Let's see mga paps, so update ko na lang kayo kung anong magiging decision nila ma'am, kung papayag ba sila na unahin muna natin yung parcel bago ko sila ihatid. So ayun naman na sila mga paps, medyo all goods naman, hindi naman sila mukhang kawatan. Hi ma'am, morning. Hello, good morning. Hingi lang permission ma'am, baka pwede, along the way naman siya eh. Ibaba ko Ay, lang saan yun ka nasa sa likod. Doon lang po, sa dadaanan natin mismo. Sige, alam the way naman. Opo ma'am, thank you po So mga paps, dito na tayo. Hi sir. Uy! Kalimutan ko pa buksan. Fire! Oh, mas maganda yung naka-push card. Sige lang bro. Pwede na natin sa loob to. So all goods na mga paps, naihatid na rin. At shoutout dito sa ano, Samgyup sa bahay. Ay boss, thank you ah. Wait lang po. Boss, ito po. Thank you boss ah. Salamat, salamat. Boss, saan yung exit ko po? Dito rin? Dito rin. Okay, sige. Thank you po. So yun mga paps, proceed na tayo sa passenger natin dito sa may Nait. Let's go. So, thank you ma'am and sir. So dito na kami, touchdown mga paps dito sa may Walter Mart. Ayan, Jollibee. Dito sa may Naik. So update ko na lang kayo mga paps kung anong mapang mangyayari sa biyahe natin. Let's go. So ayun mga paps, napakaswerte natin. Dahil dito sa Naik mismo, 2 kilometers lang, meron tayong pick up. Narinig nyo naman mga paps, no, e-bike siya. So, nag-worry lang ako baka hindi ka siya sa ano, sa Innova. Sabi naman ni sir na may customer na siya before na nagkasya naman sa hatchback nga daw nagkasya. Ito lang medyo nakakalungkot, naka-pooling siya pero nag-add siya ng parang 100 ata. Tapos naka-credit na naman mga paps. Pero syempre in-accept ko na kasi ang hirap ng booking dito, no. Bawiin na lang natin sa ibang araw. Nagagamit naman natin yung si credit para di na rin tayo naglo-load or nagta-top up kay Lalabo. So sana meron tayong makuwang kasabay. Actually meron dapat. Kaso naunahan lang tayo from ano na yon, papuwi na sa atin sa may Katipunan. Laki pa naman ng fare 1, 2, hindi pa natin nakuha. Tapos 200 kg lang siya. Okay mga paps, update ko na lang kayo kung ano pang mangyayari sa biyahe natin. So yun mga paps, nandito na tayo sa pickup natin. Mukhang malaki nga to. Check natin. Ayan. Kasya yan. So medyo malaki nga. E-bike siya na white. Kasya ba siya kung ito lang, ganito lang? Oh, kasi boss. Okay. So ito siya mga paps. Yeah. Makikita nyo. Ayan siya. All goods naman, electric bike. Ako na. Yung papel niya, pasok na lang sa loob. Oo, pasir para hindi ko makalimutan. Okay, sige sir. Ako dito sa taas. Itupi ko na rin yung gitna. Kapag deliver mo ito boss? Ha? San Juan? San Juan? Oo. Nakapuling pa nga eh. Nakapuling pa? Nagtipid. So grabe ito mga paps. Bigat. Doon na sa may ano, sa may bela. Oo. Boss, pagdagdag, baka hindi ka tipan eh. Sige bro. Thank you, thank you. Thank you boss. Magkano mabili niya dito? 5.6 na nga lang yun eh. Okay. Boss, thank you ah. Mga paps, nasakay na natin siya. Grabe ang bigat. Tuloy, dapat ka pang 600 kg na to o kaya L3 dapat kinuha nito. Pero pinilit na rin natin dahil nagkasya naman siya. Medyo mahirap nga lang. Tsaka isa pa mga paps, mabait si sir. Kasi yung binuk daw, pooling pa. Binigyan tayo ng tip, 100 pesos. Kaya salute sa'yo sir, salamat. Tsaka naglalala mo din daw pala siya dati. So kakain muna ako mga paps. Habang kumakain tayo, magantay tayo ng pangsabay natin dito. Kaya pa to kahit mga boxes lang. Kasi naman dito sa harap ko. Kasi kung sa likod medyo puno na.
Kasi nga malaki yung e-bike. Sige mga paps, update ko na lang kayo kung makakuha tayo or kaya nating i-double booking to. Let's go! So mga paps, narinig nyo naman, nakakuha tayo ng ating pang double booking. So all goods na rin to mga paps. Ang fare niya is 605 pesos. Naka regular booking naman siya. Dito lang sa may Gentry. Papunta to sa may E. Rodriguez. Diyan lang yan sa may malapit na rin to sa Diliman. Diyan sa may mga scout yan. Malapit na rin yan dyan. So all goods na rin mga paps. Bali itong book natin na to naka 1,000 plus din tayo. Itong way na to na pauwi sa atin. Then pagdating dun siguro sa last drop off natin, sundot-sundot tayo ng onting in-drive para lang maka 3,000 tayo. So yun mga paps, dito na tayo. Lakas ang ulan. Buti nagkasya. Sige po. Thank you po. Okay na ma'am? Boss, okay na? Okay. So yan mga paps, nakuha na natin yung ating pang double booking dito sa may Gentry. So diretso na tayo sa ating first drop off. So napakaswerte nung nag-book sa atin ng pooling, kasi siya talaga yung mauunang pagda-drop off pa natin. So all goods naman mga paps, dahil nakakuha tayong double booking. Kanina medyo nawawalan ako ng pag-asa, gawa ng na rin kasi past 3. So pag mga ganung oras kasi medyo umuunti na talaga yung booking, lalo ngayon wala pang pasok yung ibang opisina. At the same time, walang pasok yung government, walang pasok yung mga estudyante. Tapos nandito pa tayo sa probinsya. So lahat ng rason para umunti yung booking nangyari. Pero awa ng Diyos, binigyan tayo ng pang double booking. So thank you Papa G. Kagandaan mga paps, kasya siya sa likod lahat. So actually pwede pa nga tayo magsabay kung mga isang box lang naman, mga ganun lang or maliliit lang, documents or food, pwede pa kasi dito sa passenger seat kaya pa. Let's see kung meron pa tayo makukuha. Pero as of now mag-rolling na tayo para hindi na rin tayo masyado gabihin. Dahil na rin po, it's already 3:28 PM. So kung pasukan pa tayo, kasi pwede pa tayo kumuha ng isa pang regular booking, mapa 300, pero malabo na yung 300 kasi for sure pag 300 kasi it's either sobrang bigat, malaki po ang pinapadala nila. Pwede tayo sa regular booking na 200 kg. So hindi na rin egol yung magiging fare natin dito mga paps para makauwi, lalo na along the way rin naman pa uwi natin to. Yung last drop off po natin na yan sa E. Rodriguez na yan. Malapit na po yan sa Diliman. Malapit na po yan sa Murato. Along the way to Murato na yan, mga 2 kilometro na lang. All goods in the hoods mga paps. So ayan, may magbabanggaan pa. Ingat kayo pare-parehas mga paps, dahil madulas ang daan. Pare-parehas naman kayo makakarating sa paroroonan ninyo mga nagmamadali. Well anyway mga paps, sana makakuha pa tayo ng booking pag drop natin dun sa E-Road. Kahit mag-in-drive na tayo nun, paunti-unti makauwi tayo sa bahay para lang maka 3,000. Kasi ang tansya ko, kasi ito parang nasa 2,500 pa lang to mga paps, pang 2,500 pa lang natin to. Nakakamiss lang rin pala maglalamove mga paps. Kaso ka rito, pag hindi ka sanay na walang kausap, maboboring ka dito. Kasi ganun nangyari sa akin. Actually naglalalamove naman ako mga paps way back 2021. Kasi yun yung time na wala pa akong documents kay LTFRB. Kaya nung pagkakuha ko nung sasakyan ko, yung isa pa ho yun, yung Vios, pinasok ko muna siya kay Lalamove para lang kumita. Pangit naman kung nakatenga lang yung sasakyan. Kaya kahit pa paano, pinasok ko na siya kay Lalamove. Tapos ang bilis pa ng application nun. Parang nag-apply ako ng umaga, gabi meron na, kaya kinabukasan nakabiyahe ka agad ako. Tapos memorable moments ko pa yung first booking ko, hindi ko talaga makakalimutan yung mga paps. Alam mo yung feeling na wala pang isang linggo yung sasakyan mo, tapos yung first booking mo kay Lalamove, Graba tsaka Bistay. Talagang nabinyaga ni Lalamove yung sasakyan natin. Ang naisip ko pa nun, ganito ba sa Lalamove? Puro ganito yung mga booking. So napaisip ako kung itutuloy ko pa. Pero nung kinagabihan nun, nanood ako sa YouTube, mga nagbablog ng Lalamove way back 2021 to mga paps hindi naman pala. Kumbaga naisip ko bigla, baka nataon lang talaga sa akin.
na ganun yung napuntang booking sa akin. Tapos nung time na yung mga paps, bawal po yung double booking. Kaya nga maswerte na nga po ngayon kasi although hanggang ngayon naman mababa talaga ang booking, ang fare ni Lalamove kapag sininggle booking mo lang. Talagang lugi ka. May kikitain ka pero lugi. Kumbaga talo sa pagod Unlike yung ngayon netong previous na mga updates ni Lalamove, pwede ka nang mag double booking. Actually buti nga meron na silang yung tatlong klase ng booking, kasi noon wala, puro regular booking lang. So yun lang naman mga paps, share ko lang yung experience ko dito kay Lalamove. Nakakatuwa lang kasi hanggang ngayon natutulungan pa rin ako ni Lalamove, although mas priority ko si InDrive. May mga pagkakataon katulad ngayon na naitatawid niya yung araw natin na kumita ng mas malaki. So yun mga paps, nababa na natin yung e-bike. So di na tayo nakapag-video gawa ng sobrang bigat nun. So ang hirap na naman niya ibaba. So ingat na ingat kami kasi sabi ko ingatan lang kasi baka mamaya magka-damage yung unit natin. So all goods na mga paps, bayad na siya. At nagbigay pa ng tip si ma'am. Buti naman nagbigay din. Swerte na natin mga paps kasi yung pick up nagbigay na, at the same time drop off nagbigay din. Diba? All goods mga paps. Update ko na lang kayo mga paps dito sa ating second booking. Ito-drop off natin to dito sa may E. Rodriguez sa may tower, Capital Tower. Update ko na lang kayo ulit mamaya mga paps. Let's go. So yun mga paps, dito na tayo sa may drop off natin sa second booking. So residential to. Parang condo siya mga paps. Iwan na lang natin dito sa may rack nila ng mga delivery. So ayun mga paps. So yun mga paps, nababa na natin lahat ng item or parcel natin kay Lalamove. In drive mode na tayo mga paps. Pas na muna tayo kay Lalamove kasi nandito na rin tayo around Quezon City. Hanap na lang tayo ng book na pauwi na po sa atin mga paps. So antay-antay lang tayo ng book natin sa InDrive mga paps. Along the way pauwi na natin dahil tapos na rin tayo bumiyahe mga paps. So dito tayo ngayon sa E-Road, dito sa may St. Luke's. So update ko na lang kayo mga paps kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! Mga paps, nababa na rin natin, nakakuha tayo ng booking kay InDrive. So from from Balete Drive yan sa may E-Road papunta rito sa may SM Cubao. Touchdown na tayo mga paps. No, hindi tayo ginabi ngayong araw yan. Kumikita nyo, may araw pa mga paps. Kasi po naging maganda yung biyahe natin ngayong araw. Mula natin mag-compute mga paps para malaman natin yung eksaktong kinita natin. All in all mga paps, ang kinita natin sa Lalamove, ang kinita natin kay Lalamove is 1,543 pesos. Ayan. So i-add lang natin yung 1,250 na lang muna. So i-add natin 1,543 plus 1,250. And then yung dalawang book na gurami kay InDrive. Kahit gurami siya mga paps malaking bagay ito sa atin. Ayan. So naka 161 pesos din tayo mga paps. So i-add natin siya dito sa ating gross income 161. At isa pa mga paps, since puro double booking yung papunta natin ng Cavite, at the same time yung pabalik natin ng Quezon City, nagkaroon tayo ng bonus sa toll mga paps. Syempre double toll yan. Yan yung isa sa mga nagiging diskarte ng mga Lalamove driver, yung makatanggap ng bonus yung sa toll fee, dahil yan na lang isang way para may dagdag kita. So i-add lang natin, so since balikan siya, so dalawang 35 na lang ilagay natin, at the same time dalawang 73. Ayan mga paps. Okay? Ilagay lang natin. And then yung ating mga tip mga paps. So si ma'am ang fare niya is 1,250. Ginawa na po nilang 1,300. So ilagay natin sa tip yung 50 pesos. And then yung sa ating, yung kay sir dun sa may yung e-bike sa pick up, nagbigay siya ng 100 pesos. Plus yung sa drop off, nagbigay siya ulit. Ang total bill niya lang is 725 pesos. Ginawa niyang 800 plus toll fee.
So plus 75 na lang natin. So a total of 3,395 mga paps. All goods yung naging gross income natin ngayong araw mga paps. Kahit sa in a short period of time ganito kalaki yung kinita natin. So bumiyahe lang tayo ng 10:30 na nga yun So let's say 6 PM na ngayon. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's say 8 hours. 8 hours tayong bumiyahe. Actually 7 hours lang. Dahil yung 1 hour doon, kumain pa tayo tsaka nagpahinga tayo. Medyo binenas tayo ngayong araw. Since gross income pa lang itong mga paps, i-list natin yung mga naging gastos natin ngayong araw. So simulan natin sa paluwal natin na toll fee. Kasi humingi ako ng permission kila ma'am na ibaba muna yung parcel or item dun sa madadaanan namin, yung Panay. Kasi nasa Kawit yung drop off noon, yung along the way. So pumayag naman sila. Kaya yung bilang pakonsuelo ko sa kanila, nilibre ko na yung Skyway sa Magallanes papuntang Coastal Road or papuntang Cavitex. So ang ating diesel ngayon, napakatipid natin, kinumpit ko nasa 12 point something yung kilometer per liter natin. So 603 pesos mga paps. So ayan, 603 pesos ang nakonsumo natin na diesel. And then syempre wag nating kalimutan yung ating car maintenance na 500 pesos. So ang ating neto or ang ating take home money para ngayong araw mga paps is 2,247. So all goods mga paps, no? Kaya nagpapasalamat ako kay Lalamove. Hindi ko talaga siya binubura or hindi ko dine-deactivate yung account ko kay Lalamove kasi may mga araw talaga na sinasalba niya ako pagdating sa kita ko. So yun mga paps, na-complete na natin yung ating kita ngayong araw. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon at naghahanap ng mga videos or vlog or content na gustong malaman kung ano bang buhay ng TNVS driver, nasa tamang YouTube channel ka. At higit sa lahat mga paps, para naman sa mga bagong viewers natin dyan, huwag niyo naman kalimutang mag-like at subscribe para naman magtuloy-tuloy ang paggawa at upload ng mga videos natin. So yun lang mga paps, sa muli nating pagkikita, beep beep sa inyo, paalam!